Hi guys! May saging ka ba dyan? Tara gawin nating banana cake. First time ko palang gumawa nito pero sobrang sarap pala. Kaya tara samahan niyo ko kung paano ko to ginawa. Let's go! May saging saba pala ako dito 5 peraso na sobrang overripe na o di kaya pasira na. Kahit anong saging naman yung gawin nyo, pwede naman. Mas masarap kasi yung saging kapag sobrang overripe na kasi matamis na po siya. Binalatan ko lang pala ito yun ng isa-isa. Pagkatapos kung ang mabalatan lahat, i-smash lang po natin siya gamit ang ating tinidor. Kung may pang smash kayo, pwede naman yun na lang yung gamitin nyo para mabilis. Hanggang ganito na nga po yung ating mixture. Pagkatapos kung ang may smash yung ating saging, set aside lang po natin. Tapos maghahanda na rin 2 itlog. Kung gusto nyong dagdagan yung itlog, pwede naman. So ito 2 lang po yung lalagay ko. Tapos pagkatapos nga malagay yung itlog, naglalagay na rin ako dito ng 2 cups na flour. Sinala ko na pala yung 2 cups na flour natin. Hindi ko lang naipakita para naman mawala yung mga buo-buo. Tapos naglalagay na rin ako dito ng 1 cup brown sugar. Pwede naman kayong gumamit ng white sugar. Tapos lagay na rin ako ng 1/2 tablespoon na vanilla at 1/2 tablespoon na asin. Tapos nilalagay ko na yung cooking oil natin 1 cup at 1 cup na ibap. Pwede kayong gumamit ng milk o kahit ano namang milk, pwede naman. Tapos hahaluin lang po natin ang hahaluin. Tapos naglalagay na rin ako dito ng 1 tablespoon na cornstarch at 1 tablespoon na baking powder. Hinalo lang po natin ito gamit yung ating whisk. Kung wala naman kayong whisk, pwede naman tinidor yung gamitin nyo. Tapos haluin lang po ng haluin hanggang ganito na nga po yung ating mixture. Kapag ganito na yung mixture, ilalagay na po natin yung ating saging. So ilalagay na po natin lahat yung ating saging. Tapos haluin lang po natin. Huwag naman yung halo ng halo talaga. Paunti-unti lang po yung paghalo para naman di natin madurog ng masyado yung ating saging. So pagkatapos nga natin may halo yung ating mixture, maghahanda na tayo ng ating lagayan. Yung ating lagayan, 3 piraso lang. Large, medium, small. Nilagyan ko pala yan ng mantika. Tapos pinapahid-pahid ko lang sa loob para naman mabilis lang makuha yung ating banana cake mamaya. Tuloy-tuloy lang natin yung ating pagpahid hanggang matapos tayo dito. 3 piraso lang naman ito mabilis lang to. Pagkatapos nga magpahid, pwede na nating lagyan. Gumamit lang ako dito ng cup para naman mabilis yung ating paglagay para hindi siya matapon. Itong large natin, nasobrahan ko pala ng paglagay kaya kinuhanan ko na lang. Kasi kapag isasalang na natin siya, tutubo pa siya. Ito na nga, naglagay na rin ako dito sa pangalawa. Tapos itong pangatlo, maliit lang to. Tapos dito na nga sa ating pinaka last, may konti pa kasing natira, nilagay ko na lang sa baonan. Tapos dito naman sa ating steamer, kumulo na pala siya. Tapos isa lang pala yung pwedeng mailagay dyan kasi nga maliit lang po yung ating steamer. Wala naman kasi akong malaki. Tapos dito naman sa takip, tinakpan ko lang siya ng o kahit anong panyo pwede nyo siyang lagyan. Tapos steam lang po natin ng 35 minutes to 40 minutes. Tapos tutusukin lang natin ng stick kung may matala pa ba o hindi na. Ito luto na nga po yung ating banana cake. Ito yung ating first batch. Tapos palamigin nyo po muna bago nyo kukunin sa lalagyan. Tapos hihiwain lang po natin ito kasi nga titikman po natin ito. First time ko palang gumawa nito pero na perfect ka na. Charis! So kung may saging kayo dyan, ano pa gagawin nyo? Ito gawin nyo na. Kaya tara, tikman na natin. Ay, so ito na nga yung ating banana cake. Tikman na natin.